morning! Happy Monday! Yan. Painitin muna natin yung sasakyan. Kasi medyo lamig pa rin. Pero siguro 1 week, 1.5 week mag-start na yung spring season. Yan. Actually, few days na lang mag-start na rin yung spring sa September 1. Ayan. So after ng winter, here comes the spring season. Yan yung pinakihintay ng lahat, yung may makita ng mga nag-bloom yung mga flowers katulad ng cherry blossoms. Yan. Dadalhin namin kayo doon one time. Papasyal tayo sa cherry blossom sometimes siguro pag medyo maganda yung panahon sa spring season. Okay, for now, yan, drive muna tayo. Going back to work. Yan, medyo okay na. Seatbelt. Pa-warm up na natin yung makina. Okay, time check. 7 o'clock. Let's go. Pero ang time natin today is 7:15 pa naman. So we still have 15 minutes. So pag wala namang gantong oras sa umaga, mabilis lang yan. So meron pa tayong time para makapag-coffee. Nagtatanong sa akin regarding sa 10,000 relocation grant. Yan. So, kapag kayo ay na-hire dito as teacher galing sa overseas, kapag kayo ay na-hire dito, teacher as overseas, coming from sa ibang country, ang government of New Zealand ay nagbibigay ng 10,000 relocation grant sa mga bagong teachers. Ayan, so mare-refund, parang some sort of refund na din. Pwede nyong ipunin lahat ng resibo ninyo. Yeah, pwede nyong ipunin katulad ng exam sa PTE, yung mga ginastos nyo papunta rito, basta lahat, medical, mga police clearance, NBI, ganyan, lahat yan ipunin nyo. Pag umabot siya ng 10,000, yan, pasok siya sa banga. Pero yung sa akin, mabot lang ng 9,800. Kulang yung resibo ko. So, paano nga ba ako nakabayad sa mga loan sa Pinas? Ayan, alam niyo naman ang mga teacher, maraming loan. Hindi maiwasan, di ba? Yun, isa sa mga dahilan din na nakabayad ako niyan kaagad ng loan ko is yung 10,000 relocation grant. I'm so thankful kasi napaka-supportive ng napaka-supportive ng government natin dito sa New Zealand sa mga newly hired teachers overseas. Pero tatandaan nyo lang, kailangan i-file nyo siya within 90 days. Kasi may case na, may ibang cases nag-file sila, tapos na yung 90 days kasi hindi nila alam. So hindi sila nag-grant. So kailangan para mag-grant kayo, ma-file nyo siya within 90 days pan start ng teaching nyo dito sa New Zealand. Ako nung nag-apply ako after a month, pwede nating i-avail din yung bayad, yung resibo natin sa rent ng upa ng bahay. So pwede nilang up to maximum of 3 months. Pero yung sa akin, since andito din naman yung husband ko, naipon-ipon namin yung resibo. So nagamit namin yung resibo sa bahay. Okay, so kaya umabot siya ng 9,000 plus. Ayun. Yung bayad rin, include rin din yung bayad niya sa visa, ganyan. So, good luck sa mga mag-a-apply na teachers papunta dito sa New Zealand, pero hindi rin madali actually. Hindi madali, hindi ganoon kadali, pero at least kahit papano mas okay sa akin, ha, based on my experience sa akin as ECE teacher, mas okay, magaan ang trabaho kasi wala kang iniintindi lesson plan sa bahay pagdating. Unlike sa primary, which is straight to residence, ayan, medyo may mga paperworks din, maraming meeting, ganyan, paperwork, submit, reports, pero hindi ganun kadami katulad ng sa ECE. Medyo mas konti ang papers namin sa ECE, mga paperworks. Ayan, dito na ako sa parking. So, okay. Bye for now. See you later.